Ciao guys! Ciao mga kabita! So for today's video, samahan niyo ako mag-ready ng handa namin para kay Gio. So today is his first month birthday. So very thankful kami kasi he's already 1 month old. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, nasa tiyan ko pa siya. At ito na nga, after a month ay talaga namang nalaki na rin siya. So, unang ako palang inihanda is yung carrots. So, nag-get muna ako dyan ng carrots. Habang tulog si Gio ay nagre-ready na tayo. Alam niyo naman, dahil dali-dali lang at baka magising ang bata, mahirap na. So, pagkat gayat ko ng carrots, tinunod ko na rin ang zucchini. Hinugasan ko muna to. Pagkatapos ay ginayat ko lang yung kalahati at siya ko lang gagamitin dahil masyadong madami kung lahat ay lulutuin ko. Wala rin naman tayong bisita at kasi hindi na rin kami nag-invite dahil napakaliit ng aming bahay. At kaya sasaluhin na lang muna namin ang aming handa. Pagkatapos niyan, kumuha din tayo ng repolyo. Ganun din ang ating gagawin. Hahatiin din natin sa kalahati para isama sa ating pansit. Tapos, may natira ako sibuyas kaninang umaga, kaya siya naman gagamitin ko na rin sa pansit. So, yan, ginayat ko lang. Pagkatapos, nag-ready na rin ako ng kawali. So, let's go! Pagkapainit ko ng kawali, ay nagisa na nga ako nitong aming karne. So, hindi ko na nabidyohan dahil nagmamadali na ako dahil laging gising tulog ang aking anak. So, yan, at isasalin ko na pala dahil luto na siya. Sa kaparehas na kawali, ay diyan ko na rin ginisa ang aking sibuyas. Pagkagisa ko ng sibuyas, ay inilagay ko na rin ang mga carrots at ang ibang gulay para maluto agad, para magisa na. Ari na nga at nagising na ang may birthday. E di maya-maya may gising ng kaunti. Maya-maya rin yung pinatay ko na din ang kawali at sikasuhin ko nga muna ang aking anak at talaga namang naiyak. Ay hindi ko na naman nabidyohan lahat ng ginawa ko. Di yan, isinalin ko na yung gulay at saka yung gulay na niluto ko. Yan na nga, kumuha naman ako ng kaldero at meron na yung lamang tubig. Pakukulaan ko, titimplahan ko na. Diyan ko lalagay ang aking bihon para naman malawak-lawak at malalim-lalim ang aking paglalagay ng aking bihon. At habang nga nagluluto tayo ng pansit, ako yung nagagawa na rin ng cake ng aking anak. Siyempre, may cake ang aking anak. Ngayon, ang aking naibigan ay cheesecake. Burnt cheesecake ang tawag. Di are, dali-daling nagagawa ang inyong inday. Di pinaghalo ko lang yung cream cheese tsaka yung asukal na puti. Di minekos-mekos ko. Maya-maya, inilagay ko ng aring itlog. Yan, hinalo ko rin laang hanggang sama sila lahat. Pagkatapos, tiningnan ko naman ang aking nilulutong pansit at kumukulo na yung aking pinakukulong tubig. Inilagay ko ng isang lapad na bihon. Maya-maya isinama ko na rin yung kanton. At nang madali na at baka magising pang bata uli, tunay naman pagkakahirap magluto. Lalo't na ikay nag-iisa-isa tapos ikaw ay may oras pang hinahabol, tunay naman talaga namang minsan nakakapanggigil din. Aray, at babalik na naman tayo sa aking ginagawang burnt cheesecake. Di humalo na ako ng humalo din nang makuha ko yung texture na gusto ko. Maya-maya, isinala ko na rin yung oven. Pinainit ko na nga pala. At nang mamaya dari-diretso na ang pagluluto na rin. Nilagyan ko na rin nga pala ng harina at saka ng vanilla. Nang makuha ko na yung texture na gusto ko, di inilagay ko na sa tray at isinalang ko na sa oven at nang maluto na dahil medyo matagal yan bago maluto. Kaya naman, let's go! Ang maganda pa, habang ako'y nagbo-voice over, ay may batang naglalaro sa aking tagiliran at kaya naman ay di pakinig ninyong boses. Ang kagandahan naman ay tapos ko naman sa tamang oras ang aking nilutong pansit at ang aking burnt cheesecake. Kaya naman kami ay lumabas para doon kumain. Yun lamang. Ciao, ciao!